Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko po na lahat ay magsilayo. Hallelujah, Jesus. Before we proceed, let us pray. Let's close our eyes and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Minsan pa, Panginoon, kami po ay lalapit sa inyo, Panginoon. Hindi po namin, Panginoon, na patawarin na po kami sa lahat ng kasalanan na nagawa namin, Panginoon. Sinasadya mo, Panginoon, ito hindi sinasadya, Panginoon. Lord, nandito kami sa harapan mo, asking for forgiveness, asking for your guidance. Lord, nawa sa umagang ito, pangalan mo yung makaligtas namin, Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang maglinis sa bawat isa. Lord, nadalangin ko po ang mga kapatiran namin na wala pa dito, Panginoon, na nasa kanilang bahay, dahil sa mga panahon, Panginoon. Lord, kung pumunta po sila, Panginoon, dito, nawa, Lord God, na kayo yung mag-ingat sa kanila, kayo yung gumabay sa kanila, Panginoon. At Lord, nawa, kung hindi naman sila makarating dito, Lord God, nawa ay mapanood nila ang live namin, Panginoon, o magsabi yung Panginoon, magkaroon sila ng word of God for this day, Lord God. Lord, pinadalangin ko rin po ang panahon, Panginoon. Nawa, Lord God, na ingatan mo ang bawat isa, Lord God. Ikaw yung mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa lahat ng tao sa mundo, Lord God. Nawa, Lord God, yung tatamaan ng bagay, Panginoon. Kayo yung magprotekta, ikaw yung mag-shield nila, Panginoon. Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, alam ko na maraming problema, Panginoon. Lord, we surrender everything to you. Thy will be done, Lord God. Lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, ay binabalik namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Jesus! Sa kaunang umaga po sa ating lahat, let's unite together and sing for the Lord. Hallelujah, Jesus! Amen! Okay. Halina sama-sama. Purihin natin ang ating Panginoon. Sama-sama. Purihin natin siya. Halina sama-sama.
sama-sama, tuloy natin siya. Halika sama-sama, awitin natin siya. Ipalabaka ang kamay, itaas at ibawan, lahat ay masabi. Ipalabaka, ipalabaka,
Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Na patuloy mo kami pinagkatipon-tipon, Panginoon. Panginoon, kakaunti man kami, Panginoon. Pero marami, Lord God, kami nagpapasalamat sa patuloy na kabutihan mo, Panginoon. Panginoon, sa kasabay, Lord God, ang pagbuhos na malakas na ulan, Panginoon, ang siyang pagbuhos din ng kabutihan mo, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Pagbuhos, Lord God, ng mga gabay, Panginoon, Lord God. Lalong-lalo na, Lord God, ang pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang patuloy namin pupurihin, sasambahin, Panginoon. Lord God, ibinabalik namin lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Aawitan na namin ang buong puso. Hallelujah. Diyos, ay buti mo. Wala nang ibang Panginoon. Aming Diyos, ay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita ay naroon. Aming Diyos, wala namang ibang Panginoon. Aming Diyos, ay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita ay katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, ay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita ay katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala namang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay. Yes,
Kaya sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon, Ama banal na makapangyarihan sa lahat, kami po muling dumudulog sa inyo ngayong umaga. Nasama namin, Panginoon, ang inyong mga anak na wala pa po rito. Nasa tahanan o nasa biyahe sa kanilang Diyos, ingatan mo po sila. Alam po namin na napakahalaga ang araw na ito o ang umaga ito, Panginoon. Sapagkat po may sabi sa amin, huwag namin pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ginagawa namin nila, lalatigit na lalapit na araw ng iyong pagbabalik sa kanilang Diyos. Kami po ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyo ngayong umaga. Nais namin dakilang Diyos, idaling ang aming kalagayan, ang aming bayan, dakilang Diyos, ang aming bansa, Panginoon, sa panguna ng aming presidente, dakilang Diyos,
Nakita po namin, Panginoon, kung paano niya may ayos ang bantang ito sa kailang Diyos. Samahan mo po sila, Panginoon. Alam po namin na mayroong layunin na itinalagang po sa aming bansa, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, na sila inyong pong ingatan, maging ang kanyang pamilya, maging ang buong Senado o Gabinete niya, Panginoon. Dadalangin din namin, Panginoon, ang aming lalawigan, ang aming bayan na kilang Diyos, o ang aming bansa ito, Panginoon. Bansang tinaguriang Kristiyano sa kilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na nawain na ulawaan ito ng mga tao na kapag sinabing bansang Kristiyano ay malapit po sa inyong puso, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, papanambalikin niyo po sila sa kilang Diyos. Gayun din ngayong umaga, Panginoon, sa aming pagpilig na ang iyong salita sa kilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang iyong ibabahagi na salita sa kilang Diyos. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, lalo na doon sa pulo. Alam po namin, Panginoon, na sila patuloy pa rin naglilingkod sa inyo sa kabila ng ganitong panahon na maulan na kilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na kami ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Panginoon, dyan dalangin namin ang aming mga kapatid na mga may karamdaman, Panginoon, sa kanilang mga katawan, sa kanilang puso, isip at espiritual sa kanilang buhay, Panginoon. Inyo pong pag-encouragement sa kanila. Hamulin po, Panginoon, ang kanilang kaisipan kung paano magtatapat sa iyo, kung paano maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga bata na narito na kilang Diyos. Nawa mahinog ang kanilang isipan para sa paglilingkod sa iyo. Sa mga kabataan na patuloy na naglilingkod at kumaawit para sa iyo, Panginoon, nawa, Panginoon, i-challenge mo sila sa kanilang buhay nito. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kabataan na nag-decide na sila ay sumunod sa tubig ng bautismo, nawa ay maunawa nila ng tuluyan ang layunin ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Lord, ang dalangin namin ngayong umaga. Samahan mo po ang aming tagapagsalita. Kayo po ang mataas, kayo po ang makita. Hindi ang mga kalagayan na natayo sa harapan ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, basbasan niyo po ang aming tagapagsalita ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi na Amen. Maulang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Amen. Good morning din po sa mga nasa bahay po online. Magandang umaga po sa inyo. At patuloy. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. Hallelujah. Sabi nga po sa kanta, tayo po lahat ay special. Amen? Special po tayo sa Panginoon. Pero ngayon po ay sabi nga katapusan last month, kasi buong month daw po ay ano tawag doon, ay araw ng mga nanay. Ayan. Kaya ito po yung last Sunday o last week para sa mga nanay. Last week na to. Sabi. Yan. Ito po yung last, kaya po ngayon po, patungkol pa rin po sa mga nanay yung ating pong tatalakayin sa oras po ito. At
Isa pa ho, palakpakan po natin yung mga nanay po natin. Amen. Amen. Sige po, first slide po. Ayan. Makita yung picture po dyan. Si nanay at si niya, si ate. Ayan. When was the last time na niyakap niyo ay mga anak ng inyong nanay? Ayan. Kailan mo huli niyakap si nanay? Ayan. O mas madalas ko pang yakapin kung meron pang boyfriend, baka yung boyfriend mo pa niyakap. O mas madalas pa yung mga kaibigan mo, best friend mo. The first question is, when was the last time you embraced your mother? Yan. Yun po yung unang tanong. Pangalawa po, next slide po. Yan yung salitang salamat. When was the last time you say thank you to your mother? Ayan. Kailan? Kailan ka nakapagpasalamat? Yung huli. Ayan. Ang sinasabi mo ay, salamat nanay. Thank you. Ayan. Thank you kasi lagi kitang inuutusan. Ayan. Asan yung ano ko po? Asan yung ano ko? Ayan. Ba't di pa nalalabahan? Bakit wala po ko uniform? Yan yung mga ditanya ng bagong Kinsey kung tawagin. Ayan. Ayan. Kailan mo huli pinasalamatan si nanay? And last question is, next slide po. Yan. Kailan mo sasabihin kay nanay na mahal kita? Kailan huli sinabi na I love you, nanay? Yan. Yan yung mga sa kapanahonan ngayon, parang minsan na nagiging yan, no? Parang sinasabi, ano ba yan? Corny naman. Diba? Pero yan tatlong bagay na po yan na katanungan, yan po ay pinakamahalaga at mahalaga po sa ating po mga nanay. Amen po ba mga nanay? Amen. Yan po lang yung mga tanong sa ating mga anak, hindi lamang po anak, ganun din po yung mga asawa natin, mga asawa ng nanay. Ngayon po dyan, nasa online po kayo mga asawa ng nanay. Yan din po yung tanong. Yung mga asawa, kailan nila huling niyakap yung kanilang asawa, kailan nila pinasalamatan, o mga asawang lalaki, instead na pasalamatan, minsan as I experience, minsan nasishare ko lang pa, kung bakit ganito, bakit ganon. Minsan yung paano nangyayari sa mag-asawa. At kailan huli sinasabihan ng asawa, yung kanilang na asawang lalaki, yung kanilang asawang babae, na mahal kita, I love you, parang minsan wala niya, habang tumatagal, no? I love you. Hindi na talaga yun. Minsan nakakaligtaan na, hindi na, dapat from time to time, dapat na sabi ko yan. Mga asawang lalaki, kumahal po sa online, yung mga nanonood ko ng mga lalaking asawa yan. Dapat po, naaalala niyo po yung mga salitang yan. I love you, nanay. Ngayon, yan po mga tatlong tanong na po yan ay hindi po natin, kailangan po natin maintindihan para maganap po natin bilang mga anak at bilang asawang lalaki. Kailangan natin maintindihan kung maunawaan yung ating pong mga nanay, yung ating pong mga asawang babae. Kaya po, magiging next slide po, sabi nga po yan ay understanding our nanay. Tapos sa Tagalog, ang nanay po 24 hours. Layo. Pero, yan po, kaya ko nilagay po yan, sabi ko mamaya po, maintindihan pa po natin yan, ang nanay ko 24 hours. Parang, isa na nanay, no? Parang, siya na lahat sa bahay. Siya na lahat. Lalaba, magluluto, malansa, walang bayad, no? Walang minsan, ano pa, yung kaya 24 hours kasi nag-iisip lagi. Iniisip lagi kung ano yung kailangan doon sa loob ng tahanan, kung ano yung pangailangan ng mga anak. Ganun din yung asawa. Baga, talagang siya yung nag-aasikaso. Kaya po, yan. Kailangan po natin maintindihan muna para mas maintindihan natin yung mga tanong doon sa una. Kailangan maintindihan natin ang mga nanay. Kailangan natin silang maintindihan, maunawaan ang ating pong mga nanay. Amen po? Hallelujah. Yan.
Doon po tayo pupunta. Para maintindihan po natin, punta muna po tayo sa Genesis 2:18. At before po natin basahin yan, ayos po muna po tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na tunay o Diyos na ito po'y pagpapala mo sa amin. Ang ulan, Panginoon, yan po ay pagpapala mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, ano man ang maging panahon, Panginoon, weather, Lord, nandito pa rin, Panginoon. Salamat po at patuloy na dinadako mo kami rito upang magpulit, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Sa oras pong ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy namin maunawaan. Buksan po, Panginoon, ang aming spiritual na paunawaan, Panginoon, upang o Diyos, maintindihan namin ang iyong mga salita. Kami niyo po sa likuran ng iyong lingkod, Panginoon, at aming ikaw lang ang makikita at mataas sa nagitnaan namin, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. At sa Genesis 2:18, sabi ko diyan, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lamang, kaya gagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Amen. Kita nyo yung babae nilikha po, yung that time Genesis ay para po makatulong at nararapat na kasama ng mga lalaki. Tulong po tulong. Ibig sabihin, ang iyong asawang lalaki, meron siyang ginagawa din, nagtatrabaho din siya, tutulungan lang po siya. Pero ang masakit at malungkot ko sa mga salitang yan, pag tinignan po natin sa panahon natin ngayon, instead na tutulong, ano nagagawa? Nagiging katulong po ang mga nanay. Sila na po lahat sa loob ng bahay. Hindi naman po sinabi niya na gagawa ko siya ng kasama, magiging katulong, alila o alipin. Hindi po ganoon. Kailangan maintindihan po natin ang sabi ng Diyos ay tutulong. Ibig sabihin, tutulong ka pa yun. Ibig sabihin, may gagawin pa rin. Di ba po? Yun po ang sabi po dyan sa Genesis, gagawa ang Diyos na tutulong para sa Kanya. Nakakalungkot nga po, minsan, yung ganun po ang nangyayari. Utos pa si tatay, may utos pa si may hanap pa si anak. Nay, asan po ba yung dito ko lang nilagay kasi. Sinali naman, nanay natin, kompleto yan Pwede siya rin ng search and rescue. Diba? Pagka nagkakasakit, siya rin ng doktor. Diba? Parang nagiging doktor pa rin sa bahay. Siya rin ng chef. Kasi lagi nag-iisip ka, lagi may luto, lagi may pagkain. Yan po ang sabi ko. Yung Diyos, na kaya merong makasama na tutulong. Tandaan po natin word, tutulong po at sa Kanya at nararapat na kasama. Hindi po yun iba po yung word na katulong. Alipin. Hindi po. Sabi niya, tutulong doon sa kay Adan. Yung first. Kaya dapat maintindihan po natin yan. Kailangan maintindihan natin yung pinagalingan po ng ating po mga nanay, yung mga babae. And listen carefully sa mga batang babae. Darating kayo dyan. Kaya ngayon pa lang, pakinggan nyo na kung bakit. Diba? Ngayon pa lang, sabi nga, bilang itong salita ng Lord, kailangan, ngayon pa lang mag-invest. I-invest nyo, mag-invest kayo sa mga magulang nyo, sa mga nanay nyo. Na sila'y sundin nyo na kung ano yung nais nila para sa inyo. Kaya kaya binigyan siya, sabi po sa Genesis, tuloy po natin, lalaktaw po tayo, 2:21, sabi po dyan. Sabi po, kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang na hindi kinuha niya sa isang tadyang ito ang pinaghilong laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito, iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi sa lalaki sa wakas, narito isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang natawag sa kanya sapagkat siya ay kinuha sa lalaki. Okay? Ibig sabihin, talagang nakikita nyo sa laman, buto ng buto sa lalaki. Diba? Doon sa kinuha. Ibig sabihin, talagang, kita nyo nilikha ang babae mula sa lalaki. Ibig sabihin, meron talaga silang parang genes na magkasama talaga. Na binuo yung tayo mga babae galing sa mga lalaki. Tapos sumunod,
Tapos, yan po, nung panahon na nilikha na ng Diyos ang tao, nung nilikha na, ngayon naman, para mas maintindihan natin kung ano yung pinanggalingan na ngayon hanggang ngayon ay nangyayari sa ating pong mga kababalihan, sa ating pong mga nanay, dumating sa time na si Eva, siya po yung nagkamali o nagkasala dahil po yung sa pinagbabawal na prutas ay kanyang pagkinain. Doon po, at nung panahon na yun, nung nagkasala na po sila, si Eva at Adan, nagkaroon po ng tinatawag na severe consequences. Ibig sabihin hanggang ngayon, dala-dala ng ating pong mga nanay. Minsan, kaya kailangan, unti-unti po natin na maintindihan natin kung saan po. Kung ano po yung, kailangan maintindihan natin, paano po yung pagiging nanay. Meron po silang severe consequences. Ano po yun? Sabi po dito, sa 3:16, sa babae naman ito ang sinabi ng Diyos. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganak sakit ay tigisin. Ang asawang lalaki yung nanaisip, pasasakot ka sa kanya, siya mong susundin. Hanggang ngayon, nangyayari po yan. Di ba po? Ibig sabihin, severe, ibig sabihin, ano talaga, malala, mahaba. Ibig sabihin, lifetime. Mangyayari na sa mga bahay. Bukod pa dyan, meron pa yung tinatawag na di ba, yung monthly period. Kasama rin yan. Sa tinitiis, na meron sila yan for a lifetime. Last preaching ako ni Pastor ay pinakita ano yung mga katangian na dapat na maging huwarang din ng mga huwarang ng mga asawa. Di ba? Mabait, hindi pala, hindi nagkikismis, hindi mahilig sa mga kwentuhan. Yan po yung mga isang karakter. Mga yan lang po yung karakter. Ngayon po ay titignan naman natin, yun po yung karakter. Titignan naman po natin, ano yung, para mas maintindihan natin. Katulad nga po niyan, talagang yun po yung naging consequence nila hanggang ngayon. Meron po silang paghihirap na daranasin. And then, sa mga lalaki, ganoon din, di ba? Ang linaw po dyan, di ba? Na talagang papasakop po tayo. Sa kanya, siya mong susundin. Kaya sabi, di ba, pasakop kayo babae. Sa inyo po, mga asawa. Yan po yung pinagmulan na maintindihan natin na merong pinanggalingan na tiisin ang ating pong mga nanay. Diba? Balikan kaya natin, kung mga lalaki po kaya kami, mga anak. Diba? Tapos sila rin yung magkaroon ng monthly period. Hindi madali. Amen po mga hindi po madali. Diba? Minsan nga po, yung panganak na yan, at yung mga, bukod sa panganak, di ba, meron yung normal, tinatawag, meron yung CS, na tinatawag na panganak. Both yan, parehas hindi po, madali po yan. Minsan alam niyo po, kahit anong tigas, o anong ng mga anak, o kasaway na anak, alam niyo, minsan, pinagagalingan ng nanay para lang andun pa rin yung pagmamahal nila, hindi nagbabago, nandun pa rin. Kasi minsan nararamdaman nila sa puso nila. Kasi yun yung pinanggalingan. Yung pain na naranasan nila nung iniluwan kayo. Kaya talagang sa heart nila, mahal nila yung mga anak nila. Mga anak, kaya minsan nga, mga anak talagang mas mahal yan kaysa doon sa asawa. Diba po? Kaya mas matimbang. Diba? Ang nanay pa nga minsan, siya rin yung taga-salat, diba? Na mga pag namamalo si tatay, nagagalit si tatay, lagi tagapagtanggol si nanay. Kahit sabihin mo mali yung anak, minsan nandun pa rin si nanay. Pagtatanggol niya pa rin pag-aano niya pa rin pagtatakpan niya pa minsan, kahit mali na. Andiyan pa rin si nanay. Diba? Minsan yun yung nagtutulak sa kanila na kahit mali na. Anak ko yan. Niniluwal ko yan yung isang Iba kasi pag yung Kaya nga sabi, meron pong yung doktor nga ako, ni Tess, yung kanya pong mabigay niya.
Talagang ang mas gusto niya po, pag nanganganak po ang isang nanay, ang gusto niya po normal. Mas feel, mas talagang maano niya talaga. Na siya po ay, ang tawag doon, mas parang, mas sa puso niya, na pinaghirapan niya, yung pagluwal sa batang ito. Tapos ang nakakalungkot, pagluwal, diba, parang siya lang yung pagdating ng panahon, parang siya rin yung anak na to, na pinagkain at ingatan mo, nalagaan mo, tapos siya yung sasagot, magiging spoil sa'yo. Nakakalungkot nga po kahit manood po kayo ng mga balita. Diba, nagpapakulong sa magulang, yung mga anak, nagreklamo sa magulang, natandaan niyo, for last time na sinabi ko, diba, yung ipapatulpo mo yung magulang mo dahil lang sa baon. Diba, nakakalungkot? Kasi hindi nyo naiintindihan o yung pinanggalingan, tiisin at hirap ng bilang isang nanay. Kung tutusin niyo po, parang titignan po natin, ang pagiging nanay, parang luging-lugi. Sa paningin ko lang luging-lugi. Pagdating po sa loob ng tahanan, siya po ang mag-aasikaso. Diba? Mula po sa tatay, yung susukin ng tatay, yung babauning pagkain, kung may pagkain niya, sa mga anak, siya po halos lahat, paglilinis ng bahay. Diba? Makakalungkot minsan, parang ako nga po, minsan, parang, laki ko na lang example, di na po iba. Minsan, pagdating ko sa bahay, parang mainit na yung ulo ko. And, sorry. Minsan, hindi mo pa ma-appreciate. Napagod na sa loob ng tahanan, parang yung mga asawang lalaki, sila pa yung pagdating pa noon, parang pa. Wala pa tayong kape dyan. Tipla ka ng kape. Diba? Mga anak naman, di ba, parang sa panahon niya, parang di mo naman pakinabangan kasi utusan mo, wait lang po. Saglit lang po, tatapusin lang po. Nung araw, pag tinawag ka, kailangan doon ka na sa harap ng magulang mo agad eh. Ngayon, meron mga litanya, di ba? Kaya sabi ko, meron ako isang anak na tinanong eh. Parang, sa panahon noon, ang may respeto, ang mga anak, nire-respect talaga sa panahon, yung mga magulang. Sa panahon po natin ngayon, ay respeto mo na yung bata eh. Pagka pinalo mo, sinaktan mo, ano ka na? Reklamo ka na, baka mabarangay ka pa, di ba? One time po, sabi, tawag po ako ng tawag, hindi ko naman, bago pa lang po yung nun eh, that time. Bago pa lang po yung, ano ito niya? ML po, ML po yung bago. Ano pa yung nauna sa ML? Mga bataan? Ano na? Dota, yun, mga Dota, yun yung nauna eh. Diba, yung mga Counter-Strike, yan, yung pala yung mga larong yan, yung malabas na pwedeng itigil. Tawag ka ng tawag, galit na yung bibig mo katatawag. Hindi ko pa matawag. Sabi ko, tanongin mo, sabi ko, usap ko, ano bang bakit hindi po kasi pwede itigil. Matatalo kami, tsaka magagalit yung mga asawa ko. Sisipahin ako dun sa laro. Sabi, ganun ba? O si magulang na nag-adjust, sige, tapusin mo na lang. Diba? Bumabaliktad na po yung panahon, nag-adjust na po yung mga magulang. Diba po? Yun po yung sabi kaibahan ng panahon ngayon. Kaya minsan, kailangan nating maintindihan mga anak ng asawang lalaki kung sino si nanay sa loob ng tahanan. Amen? Amen? Amen. Ngayon po, ito po yung tatlong bagay, sabi nga kasi po doon na tatlong bagay po na kailangan ng nanay. Ito lang po. Una po ay yung love. Pagmamahal. Yan na lang po yung ganansya ng mga nanay. Na love, kung mahalin sila. It is may utos din yan sa mga asawang lalaki. Pangalawa yung respect. Respect comes from the son and daughter. Doon po, magagaling yan. And lastly, yung pangatlo, appreciation. Kaya naman natin huling na-appreciate yung mga ginagawa ni nanay. Na-appreciate ba natin na tayo siguro yung bata siguro hindi ko pa na-appreciate kasi pag yung pinapaliguan ko pa ng maliliit, di ba? Pinupulabuan ko pa, yung padapuan sa langaw at lamok. Diba? Yun, hindi nyo alam yun.
Hindi natin alam yun, nung mga bata pa tayo, yan yung lagi yung titignan bilang isang anak. Yung panahon na wala pa tayong buwang, na hindi pa natin alam kung ano yung klase ng mundo, pero ano yung ginawa na ng mga magulang, mga nanay natin. Yung hirap ng kalooban nila, that time, ng mga panahon na parang, may mga anak na parang nag-aagaw buhay na, pero yung kalooban ng magulang, ang hirap nun bilang isang nanay. Kaya talaga maintindihan natin yan. Yung panahon na wala ka pang buwang, yung hindi alam ng nanay kung anong gagawin, pagka ikaw inaapoy ng lagnat, natataranta nila, hindi na alam kung paano. No? Yun po yung i-treasure natin. Kasi, parang, sa atin, wala mo sa posisyon, wala ka sa posisyon bilang anak. Na pagdating yung panahon, magsasalita tayo ng pag tayo nagdaki na, para tayo nagmamalaki na. Hindi po. Yung katumingin sa panahon, yung mo tingnan o tanungin mo ang mga gulang mo sa panahon na wala pa tayong buwang bilang mga anak. Ano yung kanilang pinagdaan that time. Sabi nga po, bago po bang 7 taon ng bata takot-takot na talagang bago mo mapalaki ng 7 taon niya, sabi ko, pag nakalagpas ng 7 taon, kaya tayo mga Pilipino, ginagawa po natin, pag 7 years old, talagang pinagse-celebrate natin kasi nakalagpas na siya. Sa 7 taon, sabihin malakas na yung bata. Diba? Dati nga po, meron kaming anak Yung isang anak po namin, talagang halos buwan-buwan nasa ospital. Diba? Yun po yung isa. Pero nung mga 7 taon na yun, talagang umayos na. Yan po, yung 3 bagay na kailangan po na iintindihin po natin sa mga magulang, yung pagmamahal, pagrespeto, at pag-appreciate. Pag naibigay po natin sa mga magulang yan lang po. Sabi nga po, yung sinasabi kasabihan na ang nanay ay ilaw ng tahanan. Talagang magliliwanag po ang tahanan. Subukan niyo kung kundihin yan. Di ba? Sabi nga po, pag walang liwanag, diba? Bakit ininahalin tulad sa ilaw ang isang nanay? Pag pumunta po kayo ng banyo, may ilaw. Diba po? Kusina may ilaw. Kwarto may ilaw. Ganun po, iniltulad ang nanay. Nahalintulad po sa ilaw-ilaw ng tahanan. Kaya siya po ang nagbibigay. Talaga naman totoo naman po, siya po lahat. Diba? Pag tinignan nga po yung bahay, sa loob ng bahay, parang sometimes, lahat siya ang nag-aasikaso nun. Bawat siya naglilinis ng kwarto, ng banyo. Di ba? Siya po, lahat. Kaya, we have to understand at ibigay po natin to sa ating pong mga magulang. Kung buhay pa po ang nanay natin, samantalahin po natin. Mabigyan sila ng pagmamahal, respeto, at i-appreciate natin. Amen? Amen. Sa una po, sige, tugnan po natin lang. Next slide po. Unahin po natin itong mga lalaki. Amen? Sabi po, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Amen? Parang 2 lang po yata. Kami 3 lang po pala kami rito. Ni General ng mga asawa niya. Naniniwala po ko na pag ang isang lalaki po ay siya po ay may Kristo na sa puso ay hindi na po mangyayari ang bagay nito. Amen po? Hindi po yan. Ngayon, kung mangyayari pa po yan sa mga asawang lalaki, siguro po ay isang question. Malaking question po yan pagka ang isang asawang lalaki ay pinagmamalumpitan pa o sinasaktan ang kanyang asawang babae. Yan po. In terms of love, kaya tayo mga lalaki, mahalin po natin ang ating mga asawa. Huwag din natin silang pagmamalupitan. Ang pagmamalupit po, hindi lamang po yan physical. Sometimes po, minsan, yung emotion. Emotion. Yan. Nasalita natin ng masakit. Hindi tayo nagbibigay sa kanya ng instead of compliment, imbes na appreciation, negative pa yung binibigay natin sa kanya. Amen? Amen. Next slide po.
May isa po akong ano dyan, yan. Sabi po, ang tunay na lalaki, hindi nananakit ng babae. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong sasaktan ang asawa mo. Amen. Yan po yung na dapat ginagawa po natin bilang mga asawang lalaki. Sa mga nakikinig po through online, ang mga kapanood po, yan po dapat ang ating pong gawin. Dapat, lalo na po kung may Kristo ka sa puso, hindi po dapat nangyayari ang mga bagay na yan. Dapat po ay mahalin. Mahalin po. Yan po ang sabi ng Diyos. Sabi po sa Episode 5:28, next slide po. Gayun din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanyang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Yan. Kung titignan po, di ba? Kasi po, nanggaling po, yung nature ng babae nanggaling po sa lalaki. From the start, kinuha sa lalaki. Kaya ito po yung sinabi, sarili. Dapat ganun po ang ginagawa ng mga lalaki. Sa kanila pong mga asawang babae, na kung paano, dapat ano parang, ano yan dapat, pair. Pair dapat sa mga nanay, di ba? May mga asawa kasi nananakit, di ba? Mga nanakit. Kasi ibig sabihin, pag nanakit sila, gano'n din yung pagmamahal nila sa sarili nila. Dapat, may bawi din ng nanay, no? Dapat pag sinampal si nanay, sasampalit din kita kasi gano'n ang gusto mo, di ba? Yun ang gusto mo sa sarili mo Ibig sabihin, yung ginagawa mo dun sa asawa mo, yun ang ginugusto mo sa sarili mo. Dapat gano'n din ang ginagawa sa'yo. Pag nalapit ka ng sinaktan yung asawa mo, dapat sasaktan ka rin. Which is, may mga anak kayo lalaki, katulungin nyo na yung anak ng lalaki. Saktan na natin si tatay. Saktan si nanay. Ganun po, diba? Pero, para maging fair lang, kung nananakit siya, si tatay. Which is, sa aking kaunawaan ko, wala po siguro gagawa anak ng Diyos o may Kristo sa puso na asawang lalaki. Amen? Amen. Next slide po. Sabi po, mga lalaki, ibigin mo sa pamamagitan ng may takot sa Diyos ang iyong asawa. Ito ang magpapatibay ng iyong pagsasama. Unless na wala pong takot sa Diyos ang inyong pong asawa, sabi nga, magagawa niya yung mga bagay na hindi nararapat sa kanya pong asawa. Pero kung siya po ay merong takot sa Diyos at meron po siyang pananampalataya at may Kristo sa puso, sabi nga, alam niyo po mangyari, itibay po yung pagsasama niyo bilang mag-asawa. Kasi po siya po ang asawa lalaki kasi siya po ang puno o haligi ng kanan. Kaya pagka ang haligi po ay matibay sa pananampalataya at may takot sa Diyos, ang tahanan po ay patuloy. Kasi po ay buo at sabi nga matatag ang pamilya. Kung ang magulang po at ang tatay nga po, ang nanay nga po, ang asawa nga pong lalaki ay may takot po sa Diyos. Kaya iniibig niya na may takot yung kanya pong asawang babae. Amen? Hallelujah. Ganun din po, parang naman po sa mga asawang babae, ay sa mga anak po. Next slide po, please. Sabi po, igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ito kanina, love. Kaya po pinag-usapan po natin yung love sa mga lalaki pong asawa. Ngayon po sa mga anak, pag-usapan natin yung respeto. Sabi nga po, igalang ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Wala pong kondisyon na sinabi dito na mamahalin nyo, igagalang nyo ang iyong ina kung siya po ay hindi ka-ibig-ibig, kung hindi siya naging mabuting ina. Wala pong kondisyon na nilalagay dyan. Kanino po ang kondisyon na ibinigay? Sa mga anak, sa inyo pa ibinigay ang kondisyon. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay. Biro nyo sa inyo ang kondisyon na ibinigay, hindi siya nanay.
Kasi bakit? Alam ng Diyos. Diba? Ano man ang pagdaanan, ano mang klaseng nanay yan, kasi alam ng Diyos. Siya ang lumikha. Alam niya kung anong merong tiisin ng mga magulang ng babae po. Amen? Alam niya ng Diyos. Kaya nga inano ng Panginoon to, igalang niyo ang inyong ama't ina. Pero ang ganda ng ano ng Panginoon, di ba? Kung gagawin mo to, kaya sabi ko kanina sa mga anak, you have to invest. Mag-i-invest na kayo right now pala. Ngayon pala, mag-invest na po tayo. Di ba? Yan yun. Pag hindi natin ginawa yan, wala po mangyayari sa buhay po natin. Diba? Baka umigsi lang po yung buhay natin at hindi maging maganda. Kasi dito po manggagaling. Dito po manggagaling yung blessing. Although number 1 po ang Panginoon na pinagagalingan ng ating po mga pagpapala, mga blessing sa buhay. Pero meron po yung pinagdaanan. Ito po yung ating pong magulang. Kailangan po natin gawin yan. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, mga anak, ay tayo po ay mapapaniwara po. Pero ang ganda ng kondisyon ng mga ng Lord sa inyo, mga anak. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay. Amen ba yun, mga bata? Mga anak? Amen. Hallelujah. Next slide po. Ang sabi po dyan, susunod po sa Kawikaan 23:22. Next slide po. Makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Nakakalungkot po. Yung mga edad na po, yung mga magulang at wala na pong kakayahan. Dahil ito po hindi na po, minsan din na po pinapansin. Sa ibang bansa ho, nakakalungkot. Sana nawa-nawa yung hindi mangyari dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa po, pag may edad na po, pagka wala na, parang wala na. Dinadala na po yan sa Home for the Agent. Doon na lang sila. Pinapalagaan na kung kanino. At isa po sa pinakabiyaya ng sa ating Panginoon. Sa atin, dito po sa Pilipinas, ang sabi nga, tayo, hanggat nandiyan ang magulang natin, naalong ka natin. Kaya lang, minsan nga po talaga nangyayari po dito, kaya hindi pinababayaan, hindi naasgas o magulang, mga nanay. Sabi nga, minsan kasi, hindi sila naging mabuting ina sa kanila pong mga anak. Although, di po natin alam ang istorya, minsan ganun po ang nangyayari. Pero sabi nga po, bilang mga anak, wala pong kondisyon na ibinigay ang Diyos sa inyo, sa paggalang at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ang sabi sa kanila, igalang niyo sila, diba? Ang ating mga magulang, without condition. Wala pong kondisyon. Ang kondisyon ko ay nasa inyo, ibinigay sa inyo. Giging maganda at maayos ang inyong pong buhay. Sundin niyo po sila. Sabi nga. At hindi po makabubuti sa inyo pag tayo po ay naging pasaway bilang mga anak sa ating mga magulang. Amen, mga anak? Amen. Ayan. Alam ko, sa panahon po ngayon natin, marami na po ang nagiging broken family dahil may mga marriage po na talaga po hindi po successful. Minsan nag-asawa lang dahil hindi naman nila mahal ang isa't isa. Nag-asawa lang kasi nabuntis, kailangan pakasalan, ganun po yung nangyayari. At pagdating ng panahon, nagsasuffer po sila. Kasi nga po hindi po nila mahal ang isa't isa, naghihiwalay po. Hindi po nagiging successful ang marriage. Kundi naman, meron silang desire na bilang tao, yung gusto lang nila doon sa kanila pong kapareha na akala nila ganito yung kanilang kapareha. Meron silang masyadong mataas yung kanilang expectation doon sa kanilang kapareha. Yun ang nagiging simula ng hindi successful na marriage. Sabi ako, meron po akong kilala, parang minsan akala niya engineer yun pala, hindi pala engineer pala. Parang sa kaya, hindi na doon nagkaroon ng problema. Pero nga po, kayo mga bata, kung hindi po naging successful, kung may mga anak po kayo dito, na hindi po naging successful po,
yung inyong pong mga magulang sa kanilang marriage life. Ipakita po ninyo kayong mga anak na successful sila, na meron silang anak na mabubuti. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At naniniwala po ko, kayong mga bata, kayong mga anak, na meron ng Kristo sa puso, yan po ang may isa sa may pagmamalaki ng ating mga magulang, especially ng iyong ina, na naghihirap sa inyo mula umaga hanggang gabi. Minsan nga napupuyat pa. Eh ngayon, ang panahon ngayon, parang ang labahan ngayon, gabi na eh. Kasi yung tubig sa gabi, malabas eh. Mahina sa ano eh, di ba? Yung po yung ano, diba? Tignan mo. Kasi pag naunawaan po natin ng buo yan, sabi nga, pag naunawaan natin ng buo, yung kanina po mula po umpisa, yung pinag-uusapan po natin, diba? Kung sino yung nanay, kung sino yung nilikha ng Diyos na nanay, ay magagawa po natin. Yung sinasabi from the start. Sabi nga, magagawa po natin, baka araw-araw, mayakap natin yung nanay natin. Papasalamatan si nanay. Ilan naman ang kanilang hiling. Ilan lang nilang simple na kanilang nais na para maibsan yung pagod, yung hirap. Pero subukan mo. Nais na i-appreciate mo. Bigyan mo pa ng negative comment. Sabi sa'yo, hindi nila nakikita. Minsan luluha yan nasa isang sulot lang. Yung ating mga nanay. Dahil masakit sa kanila yung mga yung pagod at hirap nila na parang simple lang na appreciation sa kanila. Hindi pa natin may bigyan. Sometimes, ako nga po bilang isang asawang lalaki, talagang guilty rin po ako dyan sa ganyang bagay. Mahal. Yan, minsan talaga yung hindi ko minsan ma-appreciate, minsan mag-appreciate ako, hindi ko pala ibibigay. Which is kung titignan natin, di ba, sobra-sobra yung ginagawa ng mga nanay para sa atin. Kung meron man sila, siguro mga anak, mga asawang lalaki, kung meron man silang pinagdadaanan na hindi natin hindi natin naiintindihan, hindi natin naunawaan, why don't you ask your mother? Alamin natin sila na ano po ba? Bakit? Meron po pang ano? Let be bold to our mother, sa ating mga ina. Maging bukas po tayo sa ano. Minsan talaga tinitiis na lang nila yung ano eh. Hindi pa natin sila natatanong. Tanungin po natin sila. Minsan po talaga mahirap din talaga minsan intindihin po yung mga nanay, pero kailangan natin silang intindihin. Minsan, di mo maintindihan talaga eh. Parang, example nga po, kami mag-asawa, yung usapan po namin, parang sabi nga sino ba mauna sa atin? Sabihin mo na, sabay tayo. Pero kukunin tayo ng Panginoon, dapat yung maayos na yung ating mga anak. Yung okay na sila. Eh nung maglaw, sabi, sino ba una sa atin? Ikaw na lang mauna. Nung maglaon, ako na pinauuni. Parang ang pera, ako na pinauuna. Minsan hindi natin sila maintindihan. Hindi natin alam kung bakit. Kasi bakit ko, habang lumalaki, nakikita niya lumalaki ng aming mga anak, mas naliligayahan siya, para mas gusto pa. Yan mga magulang eh. Yung habang tumatagal, mas gusto pa nilang tumagal hanggang sa ma-witness sila. Hanggang gusto nga nila, ma-witness nila yung ako sa tuhod, ako sa talampangan. Kaya gusto nila na manatili pa rin. Kaya sabi, i-give up na ako. Ako na yung mauna. Pero sabi ang kidding aside, minsan talaga ganun. Kasi yung naiisip minsan, mas gusto pa nila na manatili. Sabi nga, kahit dumaranas sila ng pagod, hirap, pero nandun pa rin, gusto nilang manatili para sa kanilang mga anak. Diba? Sama nyo na rin po kami, mga asawang lalaki. Huwag mo naman ako paunahin. Gusto ko pa na ma-witness natin lahat yung kagandahan at kabutihan ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Ngayon po, lahat po ng pinag-usapan po natin, sabi nga, kailangan na natin siya. Ibig sabihin,
gawin hanggat maaari magawa natin. Kasi ayaw po natin, next slide po, na ayaw po natin dumating sa punto po. Yan po, yan kanina po yan, sinabi ko, na hindi man successful ang marriage ng nanay natin, ipakita mo na successful ka naman sila sa anak na mabuti. Amen? Amen. Next slide po, ito po yun. Hindi po yan yung isa po. Yan. Amen. Kasi baka maging huli pa ang lahat. Di ba? Baga, bago pa natin gawin, baka dito na po tayo pumunta. Baka, kung kailan wala na siya, tsaka mo lang sabihin, mahal na kita, hindi na maririnig. Hindi mo na rin siya mayayakap, bakit? Pahinga na siya, hindi mo na siya pwede yakapin, baka magkasakit ka pa. Kaya na ngayon pa lang maintindihan na natin, we have to understand who is nanay is, who is wife is. Kailangan po natin ang maintindihan ngayon. Diba? Para hindi na po tayo pagdating ng panahon na meron pa tayong regret, meron tayong na kung kailan nandiyan na siya, saka natin maisip, saka natin ma-appreciate yung kanyang mga ginawa. Minsan ganun eh. Nagbibigay ng compliment pagka yung nakahiga na yung tao. Pag wala na, saka tayo nagbibigay ng compliment. Alam mo, siya yan, mabait yan eh. Wala ka na sasabihin kasi nga eh. Pangit, puro ganun na. Bakit hindi natin gawin yung mga bagay na yon habang buhay pa? Habang nandiyan pa si nanay. Diba? Alam niyo po, pag ginawa yung ewan ko po, parang napakaganda po ng tahanan. Pag si nanay po. Ay, masaya. Kasi bakit? Yung bawat araw, kahit sabihin mo yan, napapagod naman. Pagka ganyan ang ginagawa natin, meron po siyang lakas. Physically, emotionally, and spiritually. Lalakas po yung ating magulang. Yung ating po. Amen? Yan. Kasi bakit? Next slide po. Yung isa po kanina. Kasi bakit po pag nanay ka? Kapag nanay ka po, minsan di ka natakot mamatay. Ang kinatatakot mo na lang ay mawalan sila ng pagmamahal at pag-aalaga na tanging sa iyo lamang nila nakukuha. Amen? Hallelujah. Yan po yung kinatatakot na lang nila. Minsan pagka yung may sakit sila, yun ang iniintindi nila. Pag magkasakit ng magulang, sino kayo mag-aasikaso? Mga worry sila, parang kahit may sakit, mabangon pa rin yan kasi kailangan kasi sila yun lang yung nanay lang yung nakakapagbigay sa atin ng ganyan pagmamahal at pag-aasikaso. Amen? Mga anak? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi po, tayo po ay tumayo. Tayo po. Alam niyo po, lahat po yan, hindi po natin maintindihan at hindi po natin magagawa. Unang-una po, kung hindi po tayo pinaghaharian ng Diyos sa buhay po natin. Kung wala po Kristo sa ating puso, hindi po natin maunawaan yan at hindi po natin maintindihan. Hindi po natin maintindihan si nanay, hindi po natin maintindihan ang ating asawa, kung hindi po tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Unless napagharian po tayo ng Diyos sa puso po natin, mga anak, mga tatay, kung hindi po tayo totally paghaharian ng ating Panginoong Diyos sa ating pong puso, sa ating pong isipan, hindi po natin maunawaan kung sino po yung ating pong mahal, kung sino po yung ating asawa. Tandaan niyo po, sa aklat po ng Genesis, ibinigay po sila sa atin para po tumulong at nararapat na kasama po natin. Hindi po sila yung binigay sa atin para gawin natin sila katulong, para gawin natin silang kasambahay. Hindi po. Binigay ibig sabihin tutulong. Sabi nga po sa mga mag-asawa, kayo po'y magsasama sa hirap at ginhawa. Nawa sana'y mangyari po yun. Hindi po
po ang hirap ay doon lamang kulagin sa nanay. Kaya po, magkasama, ibig sabihin magkasama po sa hirap at ginhawa. Maging pagsasaluhan po. Di lamang po na mag-asawa, kundi kasama po kayong mga bata. Pagsaluhan niyo po kung anong meron sa loob ng tahanan. Maging sabihin, lahat po kayo. Pagtulungan po sa bawat isa. Huwag po natin ipasa lahat sa ating pong natin. Sila man din po napapagod, nangihina, pagkakasama. At nawa, huwag dumating sa punto na pagsisisihan pa natin na isang bagay kung wala na po sila sa ating pong piling. Ngayon pa lang po, ipadaman natin sa kanila ang pagmamahal, ang respeto, at pag-appreciate sa kanila po bilang ibinigay sa atin ng Diyos na tumutulong at nararapat na kasama natin sa ating buhay. Panginoon, sa oras po ito, Diyos, salamat po, Panginoon. Ang bawat sa po na sa amin ay patuloy na nagpapasalamat sa amin po mga nanay. Na patuloy, Panginoon, na sila po ay pinagkaloob mo sa amin. Lord, ano man yung kanilang buhay na pinagdadaanan mo, patuloy, Panginoon, na sila po ay kalingain. Kayo po mag-comfort patuloy sa kanila, Panginoon. Ang mensahe nito, Panginoon, ay hindi para palakihin, Panginoon, ang kanilang puno, Panginoon. Kundi, O Diyos, para maintindihan, O Diyos, na kung sino sila sa buhay namin na binigay mo, Panginoon. Dahil sa umpisa pa lang, Panginoon, nalikhain mo ang mundo, Panginoon. Sila ibinigay mo po sa amin na mga kasama at mga katulong, Panginoon. Ang nakalungkot na minsan, Panginoon, na hindi namin ito na-appreciate, Panginoon. Na sila po'y regalo mo sa amin. Binigay mo po sa amin, Panginoon, upang kami, Panginoon, bilang asawang lalaki, bilang mga anak, ay may mga kasama, Panginoon, na magmamahal, mag-aasikaso, Panginoon, sa amin. Lord, salamat po sa kanilang pagod, buyat, Panginoon, na pag-aasikaso, Panginoon, sa amin. We thank you so much, Lord, for them. Na hindi po sila nangihinawa, nagsasawa, Panginoon, sa amin. Bagamat minsan, Panginoon, may mga nanay, Panginoon, na minsan hindi maintindihan ng mga anak, Lord. Ikaw po ang magpaunawa, O Diyos. Kung meron man silang nagagawang mali, pagkukulang, O Diyos, ikaw po ang magtulong, Panginoon. Kung meron man kami mga pagkukulang bilang mga anak, bilang asawang lalaki sa amin po, nanay sa amin po asawang babae, Lord, kami po'y tulungan mo, O Diyos. Yung nais mo, Panginoon, ang mangyayari sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos. Sa iyong mga salita, Panginoon. Sa iyong kapahiyagan sa oras na ito. Lord, salamat po, Panginoon. Unless, Lord, na hindi maghari sa buhay namin, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, hindi namin maunawakan ang mga bagay na ito. Ngunit patuloy mo pinapaunawa, Panginoon, sa amin sapagkat ito ang nais mo, Panginoon, na kami po ay pagharian mo sa aming puso, Panginoon. We thank you so much, Lord. We praise you, Lord. We give you all the glory, Lord, sa aming pong mga nanay, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Sa buhay ko
dadako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Tayo pong pusong magkaloob sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo po lahat ay nangyayari sa Panginoon. Ang namin na sa marami. Minahal mo kami. Minahal kami. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Ang dami namin dahil sa pagkanda. Mahal namin na aming mga magulang. Tunay po, Panginoon. Ang mga magulang, Panginoon, ay mahal ang kanilang mga anak. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga bata. Mga anak namin, Panginoon. Na mahalin kami, Panginoon, ng buong puso. Ikaw po, Panginoon, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa aming buhay, Panginoon. Kaya tulungan mo po, Panginoon, na aming mga anak. Pagayon mo po sila. Samahan mo po sila, Panginoon. At ilayo ang lahat ng po ng mga karamdaman. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga magulang na kung ano man po ang mga pagkukulang ng mga magulang, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, patuloy na nagbago ng kanilang
grandparents ata, parang gano'n. Meron na rin. Na-appreciate din po namin kayo mga anak dahil sa inyong pagiging masunurin sa inyong mga magulang. Ayun po, ang ating pong gawain. Every Wednesday po ay 6 p.m. po ang ating prayer meeting. Ayun po, dito po sa CBCC Sanctuary. Praise and worship practice po. Sunday school po. Sunday school po, 9 a.m. to 9:30. At ang ating worship proper ay 9:30 to 11:30 a.m. At ang ating pong practice ay every Saturday po, depende po sa ating availability ng ating worship team. Ayun po, kagabi lang po ito, mag-umaga na pala, yung sila extra sa akin. Ayun po, BPS po yan. Naganapin po sa July 1 to 7 sa oras po 8 a.m. to 11 a.m. sa CBCC Main, dun po sa Pulo. 5 to 12 years old po. Ayan. Kaya po yung mga na-attend ng ating Sunday school, ating po mga Sunday schoolers ay magpalista po kay Ate Rosemary sa mga magsisigalo at kailangan din po ng tulong ng ating mga Sunday school teachers doon sa Main. Kaya yung mga Sunday school teachers po natin ay iniimbitahan na dumalo. At ayun po, yung pong ang buwan po ng June ay marami po tayong dapat i-celebrate. Ano po? Una po, yung Father's Day. Tapos po yung mga nag-graduate. And then yung pong babautismohan. Ano po? Ayan. Yung pong detalye ay binibigay ko po. Dapat po kasi lagi po tayong quarterly, merong everybody's birthday na ginagawa po dito. At meron din pong Father's Day. So, magkakaroon po ng malaking gastos. Ano po? Kaya po, nung Miyerkules po ay napag-usapan po namin ng pastor ng mga elders. Yung pong June 12 at ang details po ay kay pastor. Palakpakan po natin ang mga nanay. Yung pong sinabi ni Elder Man ay talaga po namang nakakatama po sa puso ng po ng lahat. Nalala ko lang po kasi I lost my mother when I was 6 years old. Namiss ko po ang aking nanay at nagkaroon po ako ng stepmother. Para lang sa ating kabataan, malaman nyo lang na wala pong katumbas, walang kapalit ang ating nanay. Magkaroon ka man ng 5 stepmother, walang kapalit ang ating nanay. Kaya nga po, I just would like to reiterate, sundan ko lang yung sinabi ni Elder Roman na habang buhay pa at kahit wala na yung mga nanay natin, ay nandun dapat ang patuloy nating pagmamahal sa kanila. Ano po? Habang buhay pa at kung sakaling yung mga nanay natin ay wala na, kung nasa ospital, no? No amount kung hindi nila ma-appreciate yung mga ibibigay at yung naipapadama sa kanila kung sila nga ay bedridden na at kumatos na, wala na po yan. Lalo na kung wala na. Eh kaya kanong iyak mo ay hindi nila madarama yan. Kaya habang buhay pa, ito ang pagkakataon na talagang ipadama natin sa kanila yung ating pagmamahal sa ating mga nanay. Okay? Naalala ko lang yan sapagkat tinamaan ako doon sa nanay sapagkat yung nanay ko ay hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng isang nanay. Well anyway mga kapatid, sa announcement po natin, nabanggit ni kapatid na Tess na sa every month meron tayong nasi-celebrate na birthday sa ating ginawa every 3 months. Pinagsama natin sa isang buwan para hindi tayo magastusan masyado. So sa quarter na ito ay meron tayong 3 buwan mag-celebrate ng birthday. Yung sa graduation, yung mga nakakuha ng mga honor, yung nakabalik sa trabaho, yung nagkatrabaho naman, at
yung nag-celebrate ng kanilang mga anniversary ng kanilang kasal. So, ang lahat po yan ay nagsama-sama, plus the fact na meron tayong mga kapatid na bibinyagan at matapos silang nag-undergo pa rin sila until today ng katuruan sa pagtuturo ni Kuya Gunyo. Kaya mahalaga din na yung mga kapatid natin ito ay ating pong ma-welcome sa ating pong samahan ito, sa ating bilang mga kapatid na Kristiyano. So, pinaplano po natin na magkaroon po tayo ng isa pong celebration din, sama-sama lahat na ito, sana doon sa June 12. Ang June 12 ay supposedly ay ating pong family day kasama po ang pulo at saka tayo. Pero nagkataon na na-cancel po ng pulo ang June 12. So wala na po tayong family day kasama ang pulo. Most likely tayo na lang na magsiselebrate ng ating family day. Tayo na lang. Ngayon, ang Patio Vida, kung saan tayo nagkaroon tayo ng arrangement doon dati, ng 2,000 ang dinaw, na-cancel. So wala na tayo doon. Most likely naman, ang ating iniisip naman ay pag-usapan ulit ng mga elders saka ng mga deacons natin kung saan kayo po pwede. Pagsabay-sabay na po natin yan. Ang isang option na nakita natin ay doon sa yung dati, yung pinaliguan natin dyan sa Kalaba, sa Riverview natin titignan. Titignan din natin kung ilan yung mga kasama at pag-usapan pa natin kung how much we are going to spend for that movie. Most likely, ang ating po maging sistema ay ang church ay sasagot ng kanin at saka ng isang ulam. Yun ang sasagutin ng church. At ang bawat pamilya na magpa-participate, ang unang pinag-usapan ay magdadala kayo ng inyong pagkain din na isi-share din natin sa bawat isa. So kung nagdala ka ng iyong panahalian, huwag naman yung panahalian mo para lang sa iyo. Kailangan marunong ka rin mag-share. At makatapos, no, yung ating tinatang pagkain ay huwag pa rin iuwi. Huwag pa rin iuwi, kailangan natin i-share. So, kaya nga tayo may fellowship para we share, we eat together, sama-sama tayo. Pili tayo magpaikot-ikot sa ating mga kapatiran at kami-share po ng pagkain. And then, we give away, bigyan po natin yung mga pagkain po natin sa mga kapatid. Pili tayo magsalita na pagkain po natin. Doon naman sa pagpapadinyag na sa ating water immersion po yung tawag po dyan, ay pag-usapan po ulit ng elders sa kanang deacons kung paano po gagawin. At as usual, meron tayong puting damit at saka meron po tayong mga seremonyas na gagawin po doon sa ating po water baptism. At doon naman po sa kung magkano ang magiging bayad po doon sa pool kung sakasakali sa Riverview ay pag-uusapan pahumulian ng ating pong elders sa ng mga deacons. At malalaman nyo lang po kung ano po ang latest development po sa susunod po na mga linggo sa pagkakatagal po naman yun. So, okay na po tayo doon. Susuga ko lang po yung sinabi ni kapatid na Tess tungkol po doon sa July 1 to 7. At ang magpaparticipate doon ay anong nandiyon? 5 to 12 years old. So yung ating pong mga kabataan dito na gustong sumama doon, na ating pong nagkakandak po ng ating pong pagtuturo dito, ay may encourage pa natin sumama doon. So responsibility natin yun, dadalhin doon, at saka pauwi kasi mga bata pa yan eh. So magpo-provide tayo doon na kanila pong pamasahe, at hanggang pag-uwi dito. So, somebody should be responsible enough na sasamahan sila doon. Now, ang teacher po natin, ako po ay humiling sa inyo na kailangan po natin ng mga teachers na sila din po magtuturo. So, kung sino man po ang willing na magturo, magkaroon kayo ng commitment
magkaroon kayo ng commitment na magturo sa ating po mga kabataan, ay sana mag-commit po kayo. Sapagkat kung meron tayong mga rason na hindi tayo makakatulong, para po natin ipinapagkait ang kalaman para po sa ating po mga kabataan. So, kailangan po natin ng mga magkukumit doon po sa magtuturo. Ang pagkain po nila doon ay magpo-provide po ang church, ang pulo at saka tayo. Ang commitment po natin doon ay isang araw, magpo-provide tayo ng merienda para po sa mga kabataan, good for 100 kids. Yung pong ipoprovide po natin merienda. At yun naman ay up to 11 o'clock lang naman yun, then papauwi na sila. At ang mga teacher naman, sana mayroon tayong makasama mga teacher na mga hanggang 6 o 10. At ang mga teacher naman ay atin pong bibigyan din ng pagkain for their lunch, merienda and their lunch. So tayo din po mag-provide for one day only. So share po tayo dyan sa iba pang mga outreach program po natin. So hindi lang po tayo, kundi sama-sama na po yung mga ibang outreach na mag-provide po ng support. So yun po ang ating pong latest na announcement para po dun sa July 1 to 7 ang ating Vacation Bible School. O na po. At kung wala na, meron po ba kayong we have still have time? Baka meron pa kayong mga gustong i-group out? Wala na po. Ako naman po ay dahil magpasalamat sa mga ginagawa ng ating mga umaawit, kumakanta, no? I salute all of you, ang inyong commitment sa pag-participate dito. Pati yung mga kids natin na sila na ngayon ang nag-participate dito, pinapakita niyo yung inyong commitment sa ating pong gawain. And of course, hindi ko naman i-mention yung mga nag-aayos po ng ating screen. No? Meron tayong magaling dito na nag-aayos niyan eh. No? Magaling po sila. No? At yung ating live din na video, pinaplano natin na bumili ng isang cellphone din para kawawa naman kasi ito niya. Hopefully, makakabili po tayo para po sa ating live video. We'll be improving also. Sa mga iba pa natin mga gagawin para po sa ating sambahan ito para maging maayos ang lahat. Ang ating pong improvement mga kapatid ay hindi po pagpapayabang. Ang ating pong improvement sa loob po natin sa bahay ito ay para po maayos ang lahat. Kaayusan. Because our God is a God of order. Ayon po sa Corinthians. Our God is a God of order. So kaya dapat natin iayos po ang lahat. Hindi po tayo just. Ang nais ang Panginoon, the best for all of us. Amen? At yun po ang ating pong panghawakan. So sama-sama tayo, magtulungan po tayo. Kung ano ang inyong gift na meron po kayo, then ibigay po natin yan para po sa ating pong Panginoon. Look at our mga bago nating drummers, mga bago nating singers. Look at them. Talaga po mga magaling po nila. Pero mga naman susunod, yung mga senior naman, magpakita din ng galing. Kung kaya pa. Kung hindi na po kaya. But anyway, maraming salamat mga kapatid sa lahat po ng ating pagkakaisa at bigay po natin ang papuri po natin po para sa ating Panginoon. Tinatawagan po si Kuya Dunyo para po sa ating closing prayer and benediction.
Panginoon mula sa pagkatipon at sa inyong makapagharap na walang kapintasan na may malaking ganap sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Tika naman. Hallelujah! Praise God! Tuloy nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nararapat lamang po natin ang pinakamataas na pasasalamat. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord! Mula sa wala ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko ngayon, aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, mahalaga. Ikaw ang unang pumibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako walang buhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako sa'yo sa paligid mo, e magagawa mo. Nagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko ngayon, aking natuklasan.